Pagod ako. Bumili kasi ako ng scooter. Last time kasi, nanakawan ako ng scooter. Tapos, sinireport ko siya sa police. Ngayon, yung ginagamit ko naman, yung kasing, meron akong scooter mismo. Tapos, ninakaw yon. Ngayon, may scooter din yung amo ko. Hinihiram ko kasi hindi naman nila ginagamit. Tapos, wala pa siguro 2 months nung siguro wala pang 1 month nung ginagamit ko yung scooter nila, ninakaw din. So, dalawa na yung scooter na nanakaw sa akin, na ako ang gumagamit. Ngayon, ayan. Baka naman maawa na sa akin yung mga nagnanakaw. Pwede naman huwag nyo nang nakawin kasi ang hirap din naman ng naglalakad. Hindi naman problema sa akin na maglakad. Kaya lang problema kapag ginagabi ako dito sa place na to. Lalo na pag dadaan ako sa tunnel. Minsan kasi kapag madilim na dun sa tunnel, hindi ka na sigurado kung safe ka ba or ano. Kasi may mga loko din dito. Ang daming loko dito eh. Kaya ayaw din ng amo ko na nagpapagabi ako na uuwi. Okay lang sana pag summer na gabihin ako na uwi. Kasi pag summer, hanggang 9:30, sobrang putok pa yung araw dito. Pero kapag ganitong malapit na naman ang winter, katulad nito, magsi-September na naman, pagpatak na naman ng bare months, maagang dumilim maagang dumilim yun, ganun. Maaga siyang dumilim, kaya mahirap kapag dadaan ako sa tunnel. Mamaya doon, madadaanan ko yung tunnel, ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ng tunnel. Hindi naman siya nakakatakot na dumaan doon. Ang problema lang, madalas na may mga tumatambay doon na hindi mo alam kung loko. Kaya ayaw din ng amo ko na nagpapagabi ako na umuwi. Lalo na pag Sabado-Linggo, syempre ang sarap gumala. Ngayon kasi 7:23 na ng gabi. Pero tingnan nyo, maliwanag pa siya. Sobrang pa niyang liwanag. Kahit maaraw pa siya. Kaya medyo tumatambay pa ako dito. Mamaya na ako uuwi. Hindi pa naman nakakatakot kahit tumambay ako dito. Pero siguro mamaya mga 8 uwi na ako. Maliwanag pa naman hanggang 9:30 kaya walang kaso sa akin. Pwede naman akong tumambay dito. Konti na lang naman yung tatawirin ko. Sa banda. Hindi ko makita. Nakita nyo yun? Ito. Yun. Pag natawid ko yun, lakad pa ng konti. Tapos, may tunnel doon. Doon ako lulusot sa tunnel. Ang problema kasi guys sa tunnel, doon sa tunnel, walang ilaw. Walang makakita sa'yo. Wala ring madalas na dumadaan doon. May dumaan man, pa isa-isa, isang tao, isang sasakyan, pero hindi siya madalas daanan ng sasakyan. Kasi hindi siya highway. Kasi itong dinadaanan namin talaga, hindi pa siya daanan talaga ng mga sasakyan. Pwede siyang daanan ng sasakyan ng kotse, kaya lang hindi siya highway. Nasa siya, dadaanan mo tunnel. Tapos walang camera, walang ilaw, madilim. Yun yung problema. Kaya kailangan ko talaga ng scooter, lalo na kapag inaabot ako ng gabi. Wala naman problema. Yung lakarin ko ng 20 minutes hanggang Sakayan, ang problema talaga kapag inaabot ako ng gabi. Lalo na pag winter, yun ang mahirap. Ito yung nilalakaran ko. Yan. Kaya ako kasi mainit pero malamig yung simoy ng hangin. Mainit pa kasi may araw pa. Ayan. Nakikita nyo naman, nasinagan pa ako ng araw. Ito yung tatawiran ko. Pasensya na, may hawak kasi akong scooter na may box. Kita nyo naman sa anino. Ayan. Ito yung tatawiran ko. Maliit lang naman siya na na bridge. Parang park. May mga dumadaan pa naman. May mga nagbabike-bike pa naman. May mga naglalakad-lakad pa naman.
Kaya safe pa naman ako na umuwi. Tapos yung tunnel, ayun, nakikita nyo. Eto. Yun yung tunnel. Tapos, yan lang. Ito yung tatawiran ko. Na nakita nyo naman, wala nang bahay dito. Kasi, ang susunod na bahayan, pag lusot ko na dun sa tunnel, papakita ko sa inyo kung anong itsura. Pag lusot ko sa tunnel. So, ayan. Safe naman siyang dumaan dito. Ang problema lang kasi, last time, alam niyo ba, may nangyari dito. Last 2023, November ata, or September. Hindi ko na matandaan. September, dyan sa tunnel na yan, merong sinunog na kotse. As in, sinunog na kotse na hindi malaman kung sinong may-ari. Basta sinunog siya dyan. Meron akong video, mamaya ilalagay ko dito yung video na sinunog na kotse sa ilalim na yan. Kaya ayaw ng amo ko na ginagabi ako ng uwi. Mostly kapag 9:30 na, nagme-message na sa akin yung amo ko. Sabihin nila, sunduin nila ako. Ang sagot ko naman lagi sa kanila, may scooter ako, bakit nyo ako susunduin? Hindi never nila ako tinakot, kaya lang ito pala yung dahilan kung bakit gusto nila ako sunduin. Kapag alam nilang 9:30 na, basta pag pumatak na yung 9:30, expect ko na yun. Nagme-message na sila, nasusunduin nila ako. Kasi madalas dyan ako natutulog sa bahay nila kasi nga nakakapagpahinga ako ng konti, nakakapagpahinga ako ng maayos pag dyan ako natutulog sa bahay nila. Hindi naman kasi nila ako iniistorbo kasi may sarili naman akong kwarto sa bahay nila. May sarili din akong CR. Free ako na makagalaw sa loob ng bahay nila kahit nandyan sila. Hindi nila ako inuutusan. Yun lang yung masarap dun sa trabaho ko kasi nakakapagpahinga ako ng maayos. Teka lang kasi pababa. Yan yung tunnel. Yan yung hindi naman siya nakakatakot. Sa totoo lang, hindi siya nakakatakot kapag maliwanag. Ang problema, yun na nga, kapag inaabot ka ng madilim dyan, minsan may mga nakatambay dyan na hindi. Lalo na ako, hindi ko naman mga kilala ang mga tao dito. Siyempre, expect mo na nakakatakot talaga dyan. Madalas na nakakaano ko dyan, pag dumadaan ako dyan, may mga taong tambay. So, ayan ang itsura ng tunnel. Wala na kasing bahayan dito. Katulad yan. Ayan. Yan ang itsura. Hintayin nyo. Walang ilaw dito sa gabi. Kaya pag dumaan ka dito, magdala ka ng flashlight mo. O, tignan nyo. Kapag nagsasalita ako, may echo. Maigsi lang naman yung tunnel. Ang problema lang talaga, yung mga nagtumatambay. Yun yung nakakatakot. Tapos walang ilaw.